Nagpakita si Pangulong Trump ng optimismo sa pag-uusap sa Iran. Sinabing may progreso na ang mga negosyador sa isang mahalagang issue. Una, hindi sila maaring magkaroon ng sandatang nuklear. Tinanong kung ano ang 10 pinakamahalaga. Sabi ko, una, 2 at 3. Ang mahalaga ay hindi sila maaring magkaroon ng sandatang nuklear at hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear. At pinag-uusapan namin ito at ayokong pangunahan ang mga bagay-bagay pero pumayag sila na hindi sila kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear. Tinanggap nila ito. Lahat simula nung Martes. Noong medyo kulias, si Peter Doocy ay nasa North Lawn ng White House. Hi Peter, magandang umaga. Bill, magandang umaga. Malapit na tayong matapos sa Epic Fury na nilikha para pigilan ng Iran na magkaroon ng bombang nuklear. Ngayon, nagmumungkahi ang mga opisyal ng isang 15 puntong planong pangkapayapaan para tapusin ang bigmaan. Tiyak. Ito ay isang napakamalagang regalo na may malaking halaga. Ngunit hindi ko sasabihin kung ano yon, basta't ito ay isang mahalagang gantimpala. Hindi ito tungkol sa enerhiyang nuklear, kundi sa langis at gas, at maganda ang ginawa nila. Ipinakita nito sa akin, nakikitungo tayo sa tamang mga tao. Bahagi ng problema ay ang grupong nagdulot ng kaguluhan sa Iran, ang Revolutionary Guard, ay may tagapagsalita na tumatalakay sa mga negosasyong ito. Umabot na sa puntong nagkakaroon kayo ng negosasyon sa isa't isa dahil sa inyong mga panloob na alitan, hindi nagbabago ang aming posisyon mula pa nung simula at mananatili itong ganon. Hindi kami makikipagkasundo sa inyo. Iminumungkahi ni Trump na wala na sa laro ang lumang gwardiya. Pinatay namin ang mga lider nila at sa tuwing pumipili sila ng mga bagong pangalan, pinapatay din namin silang lahat. May bagong grupo ngayon at madali lang ulit namin magagawa yon, pero tignan natin kung paano sila uubra. Talagang may pagbabago ng rehimen, ito ay pagbabago ng rehimen dahil ang mga lider ay ibang-iba na sa mga nauna na nagsimula at lumika ng lahat ng mga problemang ito. Si Trump ay nakakaramdam pa rin ng pagkadismaya sa kakulangan ng suporta mula sa mga kaalyado sa NATO sa pangsisikap sa digmaan. Pero sabi niya na ang mga kaalyado ng Amerika sa Gulpo ay maayos ang ikinikilos. Napakabuti. Bill Musika. Maraming salamat Peter Doocy na nagsimula ng araw sa White House. Dana, tawagin natin si Brian Hook. Siya ay dating sugo ng Zemoiwa sa Iran. Kaya alam mo na, ito ang mga hinihingi ng Estados Unidos at Iran ayon sa pagkakaintindi natin, ang Zemoiwa. Bukod sa paghingi ng pagsasara ng pasilidad nuklear, zero enrichment at restriksyon sa mga misil. Hinihingi rin nila ang garantiya ng ligtas na pagdaan sa kipot ng Hormuz at ang pagtigil ng suporta ng Iran sa mga proxy groups sa rehiyon. Marami ang hinihingi ng Iran gaya ng kompensasyon sa digmaan at bagong sistema ng bayan sa kipot ng Hormuz. Narinig mo rin si Peter Doocy na nagsabing sinasabi ng medya na estado sa mundo na hindi raw nakikipag-usap ang Iran tungkol dito. Sa iyong karanasan, saan mo sa tingin ito talaga nangyayari? Napakiramdam ko nasa kapanapanabik tayong panahon na hindi naabot ng napakaraming pangulong Amerikano. Mukhang nakuha ni Presidente Trump ang Iran sa ilalim ng presyon at lumalapit para sa kasunduan tulad ng gusto mangyari ng ibang presidente. Ayon sa kasaysayan kay Presidente Obama at Biden, kabaligtaran ang nangyari. Tayo ay nasa ilalim ng presyon dahil sa nuklear na panggigipit ng Iran. Pagkatapos, nagpapadala tayo sa presyon at hinahabol ang Iran sa Europa para makuha ang kahit anong kasunduan na nauwi sa kasunduang nuklear sa Iran na tama lang na iniwan ni President Trump. Ngayon, meron tayong ganitong dinamika kung saan siguradong nararamdaman ng rehimen ng Iran ang presyon at naghahanap ng kahit anong paraan palabas. Kaya mahalagang sandali ito, isang senyales ng pag-usad. Ilalagay ko ito sa pisara para makita ng lahat ang mga napatay na lider. Pero may ilan din na maaring makatrabaho at makausap ng Pangulo. Hindi ko alam kung kilala mo ang presidente ng parlamento na si Galiba, kung tama ang pagbigkas ko. Sa palagay mo ba, gusto ng Estados Unidos o mga kaalyado sa Gulpo na matiyak makuha ang mga hinihingi ni Pangulong Trump ukol sa sandatang nuklear at pwedeng makipagkasundo sa Pangulo ng Parlamento na ito? Sa tingin ko, magandang senyales na nagsasalita na ngayon ang Pangulo ng Parlamento. Mukhang siya ang maaaring nasa kabilang panig ng mesa. Magandang pangyayari ito dahil kapag nakikitungo ka sa rehimen ng Iran, hindi ka nakikitungo sa isang normal na bansa. Kapag kaharap mo ang ministro ng ugnayang panlabas, madalas palabas lang iyon at panlilihis.
Pero ang presidente ng parlamento ng Iran ay dating leader ng revolusyonaryong gwardiya at tunay siya may bigat sa sistema. Sina Steve Witkoff at Jared Kushner ay nakikipag-usap sa mga Iranian sa Oman at sa Geneva. Sa tingin ko, naging produktibo ang mga pag-uusap pero hindi nalampasan ng Iran ang sarili nilang balakid. Sobra silang tumawad at hindi nila sineryoso ang ating mga hinihingi. Sa palagay ko, matapos ang halos isang buwang digmaan, baka naroon na ang tamang mga tao para makipag-usap. Dana, gaya ng ipinakita mo, ito ang tamang set ng mga hinihingi tungkol sa mga sandatang nuklear, mga misil at mga proxy. Kailangang maresolba ito ng minsanan. Ryan, kararating lang ng bagong audio mula kay dating kalihim Tony Blinken. Sa pagkaalam ko, ito ay sa Harvard kagabi. Di ko pa naririnig. Para nagsisisi siya sa ilang ginawa o hindi nagawang aksyon. Pakinggan natin at gusto ko malaman ang reaksyon mo. Pakinggan ang dating kalihimang estado ng administrasyong Biden. Patuloy kang Tumutukoy sa isang kasunduan. Nanungay. Mais mahaba. at mais. Matatag, tama ba at di mo pa narating yon? Sa mga nangyayari sa mundo, pinagsisisihan mo ba? Oo, totoo yan. Sana narating ko yon. Nagtrabaho kami ng husto para sa mas mahaba at matibay na kasunduan at nagsikap talaga kami para dito. Ang mga Iranian ay umatras sa ibang mga pagkakataon. Minsan naman sila ay lumalapit at kami rin ay may sarili naming mga limitasyon. Alam mo, inaamin ko rin na minsan ang politika ay nakakasagabal. May midterm elections ka, hindi naman dapat pero madalas nagiging salik ito. Brian, tayo at ang publiko ay narinig na ngayon si Sekretaryo Blinken sa unang pagkakataon. Ano ang iyong adarang reaksyon? Sa totoo lang, ang problema sa linyang diplomatiko na sinunod niya ay wala siyang impluensya at hindi natatakot ang rehimen ng Iran kay Pangulong Biden. Hindi talaga siya sineseryoso ng mga yon, kaya ang mga negosyador niya ay halos walang kapangyarihan. Ngayon, kabaligtaran na, ang mga negosyador ni Pangulong Trump ay may impluensya, may kapangyarihan, at alam mo yon, ang mesa ng negosasyon ay hindi patas, ito ay nakapabor sa Estados Unidos. Hindi ito lubusang napansin na administrasyong Biden na laging humahabol sa mga Iranian para sa isang kasunduan. Desperado silang bumalik sa kasunduang nuklear sa Iran. Ngayon, mas maganda na ang posisyon ng Estados Unidos dahil ginamit ng Pangulo ang presyon at diplomasya. Magaling. Salamat kay Brian Hook na galing Miami sa pagsama sa atin.